Una sa lahat, umano'y operasyon ng human trafficking na bisto sa motel sa Quezon City. Nag-aalok umano ng online masahe ang grupo. At kapag may nakuhang customer, aalukin na nila ito ng extra service. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikatlong araw ng Oktubre taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito naman po Frontline na balita. Mga pambato sa pagkasenador ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy. Pati ang mga tatakbong alkalde sa ilang lugar naghain na rin. Dating Mayor Alice Go sinampahan ulit ng mga panibagong reklamo pero muli raw siyang tatakbo bilang alkalde ng Bamban. Ilang lugar sa Davao City binaha at nakaranas ng malakas na hangin. Habang sa Zamboanga City may namataang buhawi. Bagyong Julian na lumabas ng bansa, bumalik ulit. Ang update sa bagyo, alamin. Lalaking napaaway sa isang bar sa Tondo, Maynila, sinaksak sa dibdib, patay. Sa pool sa video, 3 lalaki nilooban ng isang kainan sa Rosario, Batangas. Sa Frontline News Abroad, lalaki nag-alam Mission Impossible sa pagnanakaw sa loob ng simbahan sa Brazil. At sa showbiz, award-winning actor Jackie Chan hinimatay habang nagsushoot ng kanyang bagong pelikula. Masahing may halong extra service ang nabistong inaalok online. Ang siste, may mga litrato ng babae na pipiliin ng customer sa halagang aabot sa 8,000 piso. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kinatok ng mga kawani ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kwartong yan sa isang motel sa Quezon City. Yes po. Nang buksan, bumungad ang tauhan nilang nagpapanggap na parokyano kasama ang ilang babae. Dito na ikinasa ang entrapment operation. Pulis kami ha? Pulis kami. Kuhalan niyo. Walang magkahan na cellphone ha? 5 babae ang nadatnan sa loob ng kwarto na umunoy biktima ng human trafficking na ginagawa online. Ang siste, isang alias princess ang mag-aalok online ng masahe. Bawat post nito, kalakip ang mga larawan ng mga umunoy babaeng massage therapist na maaaring pagpilian ng mga customer. Kapag nakapag-book at nakapili ang customer ng kanyang masahista, dito na mag-aalok si princess ng extra service. Ang sabi po niya is meron pong extra service na ino-offer po sila. Ang front lang po nila itong massage. 3,000 piso ang bayad sa kada masahe. 8,000 piso naman kung may kasamang extra service o sexual activities. Wala sa motel si alias Princess na target mismo ng entrapment operation. Pero na-rescue ang mga babaeng biktima na nasa edad 20 years old pataas. Hawak na sila ng Social Services Department ng Quezon City. Tinutugis na si alias Princess na sinasabing bugaw ng mga biktima. Posible siyang maharap sa reklamong trafficking in persons na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Aminado naman ng ACG na nahihirapan silang masawata ang mga nasa likod ng patagong pambubugaw sa social media. Pero hindi raw sila titigil sa panghuhuli. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Isang saksak sa dibdib ang kinamatay ng isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang biktima ginantihan daw ng nakaaway niya sa isang bar. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Mag-aalas 5 ng madaling araw nitong Martes, nakunan sa CCTV ang grupong ito sa labas ng isang bar sa Tondo, Maynila. Inalalayan ng lalaki nakasombrero ang kaibigan niyang nag-aatras ng motorsiklo. Maya-maya, isang lalaki nakaputi ang patakbong lumapit sa lalaki nakasombrero. Sunod nang makikitang nakahawak sa kanyang dibdib ang lalaki nakasombrero. Sinaksak na pala siya ng lalaking tumakbo. Agad na iniangkas sa motor ang biktima para isugod sa ospital. Pero sa kuha ng CCTV ng Barangay 55, nakitang nahulog sa pagkakaangkas ang biktima sa tayuman. Pero imbis na balikan, dumiretso lang ng takbo ang rider sa takot na baka nakasunod sa kanila ang sospek. Maya-maya ay may dumating na mga ambulansya para isugod sa ospital ang biktima.
pero hindi na siya umabot ng buhay. Isang saksak sa kanang dibdib ang ikinamatay ng biktimang si Michael J. Pangilinan, 22 anyos. Base sa investigasyon, away sa inuman ng dalawang grupo ang ugat ng pananaksak. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at humantong sa pagtatalo. Pero na-pacify sila doon sa lugar. Then after several minutes, nung pauwi na itong ating biktima, bigla na lang siyang sinaksak ng isang beses sa kanyang dibdib nung itong suspect natin. Agad namang naaresto ang nanaksak noong tanghali ding yun, matapos ang isang follow-up operation. Di naman itinanggi ng suspect ang krimen. Aniya, iginanti raw niya ang kapatid niyang unang sinaktan ng biktima. Dahil po sa nakita ko po yung kapatid ko na wala pong malay, binubuhat po ng mga barkada niya po. Nabasag po yung mukha at barkada niya po yung sumagot na ayun niya raw po yung nakamaroon niya po na sombrero na pula, tsaka na may tattoo sa katawan. Pero hindi raw niya intensyong patayin ang biktima. Humingi po ako ng tawad sa pamilya na aksidente ko po. Sana mapatawad niyo po ako. Bugso lang po ng damdamin yung nangyari po sa akin. Hirap namang tanggapin ng pamilya ang sinapit ni Michael J. Pagdating namin sa ospital, nakita ko na lang po yung anak ko na balot na siya ng kumot. Panay dugo. Nakalagay na po ng plastic yung sinaksak sa kanya. Ay, masakit po para sa isang ina na gano'n na lang po nakikita ko sa anak. Hawak na naman nila Police District ang suspect na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Davao City, hindi nakapormang isang babaeng hinold up sa pinagtatrabaho niyang tindahan. Habang sa Batangas, sapul din sa video ang pagnanakaw sa isang restaurant. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Madaling araw kahapon nang makuhanan ng video ang van na ito na pumarada sa harap ng isang kainan sa Rosario, Batangas. May dalawang lalaking bumaba at naglakad-lakad. Maya-maya, pumasok sila sa saradong restaurant. Ang mga lalaking yan, mga kawatan pala. Sa sumunod na kuha, 3 na silang nasa loob ng kainan. Hinalugog nila ang counter ng resto. Tinangay ang isang kaha, tablet at cellphone, saka dali-daling lumabas. Pero hindi pa nakontento ang mga kawatan dahil binalikan at tinangay pa ang pangalawang kahang may lamang pera. Ayon sa manager ng restaurant, umaga na nilang nalamang nilooban sila. Nakabukas na raw ang pinto ng resto pagpasok ng mga empleyado. Parang sanay na sanay po silang gawin. Yung grupo daw po na yun, ma'am, ay meron na rin po na biktima sa Taal, Batangas na isa rin fast food chain. Yun po yung nagbigay sa amin ng impormasyon na yun din po yung positive na tinuturo or tinutukoy na nanloob po dito sa restaurant. Suma total, aabot sa 115,000 pesos na halaga ng mga gadget at pera ang ninakaw ng 3 suspect. Namukhaan sila sa CCTV kaya tinutugis na ngayon. Sa Davao City, nakunan din sa CCTV ang pang-hold up ng isang lalaki sa Bayad Center noong Biyernes. Sa unang tingin, mukhang regular na customer lang ang lalaking naka-helmet. Hanggang sa lapitan at tutukan niya ng baril ang babaeng kahera saka nagdeklara ng hold up. Here sa empleyado may kinuha na item na kanyang personal, isang green pass and parang cellphone aside from the money na sa may-ari yung pera. Pinalagay sa supot ng lalaki ang mga kinuhang alahas, gadget at pera saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa Davao City Police, aabot sa halos 80,000 pesos ang halaga ng mga tinangay na pera at gamit ng suspect na hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa ikatlong araw ng paghahain ng kandidatura, naghain na ng Certificate of Candidacy ang 3 pambato sa pagkasenador ng PDP. Live mula sa Manila Hotel Tent City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, sino-sino nang nag-file ng COC riyan? Cheryl, pinangunahan nga ng mga pambato ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga naghain ngayong ikatlong araw ng filing ng COC o Certificates of Candidacy. May kanya-kanya ring pangmalakasang kasama at representative ang iba pang mga aspirant. Sabay-sabay na naghain ng kani-kanilang Certificates of Candidacy sina re-election ni Senators Bongo at Bato de la Rosa
pati na ang aktor na si Philip Salvador. Sila ang mga pambato sa Senado ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP kung saan tumatayong chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ng tatlo sa paghahain ang mismong presidente ngayon ng PDP na si Senator Robin Padilla. Aminado si De La Rosa na maaaring makaapekto sa kanilang kandidatura ang mga pambabatiko sa pamilya Duterte. Kabilang ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Pero tingin ni Go, baka may bisa pa rin sa publiko ang Duterte Magic. Mga kababayan ko, kayo na pong humusga kung sa tingin ninyong nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022. Yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad ho ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong humusga. Patuloy naman daw ang pagkumbinsi sa dating Pangulo na tumakbo sa eleksyon. Ako hanggang ngayon, nakikiusap kay Mayor. Ang kailangan natin sa leader natin, yung wisdom. Nakita naman natin yung wisdom ni Pangulong Duterte nung panahon ng pandemic, lalagpasan natin yung pandemic. Yan po ang tinatawag na wait and see tayong lahat until the last day of filing. Emosyonal namang humarap ang asawa ni Doc Willie Ong matapos maghain ng COC para sa pagtakbo ng kanyang asawa sa Senado. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong para i-represent siya for Senator. Maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Aminado silang hindi na dapat tatakbo si Doc Willie nung una. Sinabi nga sa akin personal na may sakit siya. Although ang kanyang intention ay ilaban yung sakit niya, pero siguro dahil may oras siya pong magnilay-nilay na pag-desisyon na I think this is something of a sign. Dinesisyon niya pong tumakbo despite all the odds. Nakatakda raw bumalik sa Pilipinas ni Doc Willie sa Disyembre para personal na mangampanya. Hindi po ako kandidato, nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak. Na si Brian. Mismong si Senadora Grace po naman ang nagpakilala sa anak na si Brian Polya Manzares na tumatayong first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isusulong daw nila ang mga programa para sa food, progress at justice. Git ni Brian, nagsimula lang daw na foundation ng kanilang grupo hanggang sa makahanap ng tamang timing. Ngayon ay napatapos na po ang termino ng aking ina. Importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda at ang pangarap ni FPJ para sa bayan. Ilan pa sa mga nagpakita ng interes sa party list race ang Swerte Party List, nakakatawan daw sa mga solo parents, re-electionist na BHW Party List at ang Health Workers Party List na pinagbigyan na ng COMELEC makatakbo matapos i-disqualify noong una. Marami ring mga naghain ng COC sa pagkasenador gaya ng proud LGBT member na bahagi ng Manobo Tribe na si Jose Bonilla at first-timer na si Khalid Kasimra. Cheryl, ngayong araw umabot sa 12 ang mga naghain ng kanilang COC sa pagkasenador habang 9 naman para sa party list. Humabol nga ngayong hapon itong Ahon Mahirap Party List na kung saan pinapangunahan yan ng vlogger businessman na si Wilbert Tolentino kasama si outgoing Pateros Mayor Ike Ponce bilang kanilang first at second nominees. Samantala, ka-anunsyo lamang ngayon ng COMELEC nag-withdraw ang St. Timothy Construction Corporation para maging bahagi na maging election provider ng bansa. Ito yung sa joint venture. Ito kasing St. Timothy ay isa sa 3 kumpanya na kabilang sa local joint venture na nabuo kasama ng Meru. Ayon sa COMELEC, nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na ilan sa mga opisyal itong St. Timothy ay nakatakdang tumakbo sa darating na halalan bagay na magiging conflict of interest daw. Paglino ng COMELEC, hindi raw makakaapekto ito sa integridad ng darating na halalan dahil nananatili naman daw sa Meru yung technical aspect at patuloy naman daw yung pagdating pa ng mga automated counting machines mula sa South Korea. Ang papel lang daw nitong St. Timothy sa kontrata ay maging net financial
capacity or net financial contracting capacity o yung NFCC. Ito yung credit line na nagsisiguro na may pondong kakailanganin. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nakatakdang magtapatan sa pagka-alkalde sa Maynila sina incumbent Mayor Hani Lacuna at dating Mayor Isko Moreno. Hindi pa man naghahain ng kandidatura si Moreno, may mensahe na siya kay Lacuna. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sinalubong sa Manila City Hall ng mga taga-suporta sina incumbent Mayor Hani Lacuna at Vice Mayor Yul Servo kaninang umaga. Nag-motorcade sina Lacuna at Servo papuntang satellite office na COMELEC sa SM Manila para maghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Tumakbo ang dalawa sa ilalim ng partidong Asenso Manileño. Sa gitna naman ng pagtitipon, kasama ang mga taga-suporta, may sinigaw si Lacuna na tila pasaring sa makakalaban niyang dating katandem at dating Manila Mayor Isko Moreno. Tiyempo naman kanina, sinamahan ni Moreno ang re-electionist na si Manila 1st District Representative Ernix Dionisio sa paghahain ng COC sa COMELEC NCR office sa San Juan. Maikli lang ang sagot niya sa naging sigaw ni Lacuna. Peace be with you. Hayaan ko na lang ang taong bayan sa Maynila ang sumagot. Sa huling araw ng COC filing sa October 8, nakatakdang maghain ng kandidatura si Moreno. Ang posibleng maging running mate niya ay ang anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza na si Chi Atienza Valdepeñas. Sa Caloocan naman, naghain na ng Certificate of Candidacy si dating Senator Sonny Trillanes bilang mayor. Tulad ni Moreno, tatakbo siya sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Susubukan niyang tapusin ang higit isang dekadang panunungkulan ng mga malapitan sa Caloocan. Makakatunggali ni Trillanes sa posisyon si incumbent Caloocan City Mayor Along Malapitan na nauna nang nag-file para sa kanyang re-election kahapon. Matatandaang sinabi ni Malapitan na ang pagiging tubong Caloocan at matagal niyang pagsiserbisyo sa lokal na pamahalaan ang lamang niya kay Trillanes. Sagot niya ng dating senador, ako po, I was born and raised po sa Barangay 169. No? Baka mas matagal pa ako sa kanya sa Caloocan. Ano? At siguro hindi siya nagagawi dun sa North. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Maginang Vilma Santos Recto at Luis Manzano magka-running mate sa pagka-governor at vice-governor ng Batangas para sa 2025 elections. Bukod sa kanila, sasabak na rin sa politika ang kapatid ni Luis na si Ryan Recto na tatakbo namang kongresista. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Cator. Ito po ang team ng One Batangas, siyempre kasama ang ating mga bukal. Ito ang team na magdadala sa plano ng ating Pangulong Bagong Pilipinas. Kumpleto ang pamilya Recto nang isa-isang ipakilala ni Finance Secretary Ralph Recto ang mga magiging manok ng kanilang slate sa iba't ibang posisyon sa Batangas. Numero 1 pambato ng Team 1 Batangas ang kanyang misis na si Vilma Santos Recto na tatakbo ulit sa pagka-governor ng probinsya. Pero kung dati silang mag-asawa lang ang nasa politika, ngayon sasabak na rin sa eleksyon ang mga anak nilang si Luis Manzano at Ryan Recto. Kanina nga sabay-sabay nag-file ng Certificates of Candidacy ang mag-iina sa Kapitolyo. Si Luis first time tatakbo bilang running mate ng ina sa pagka-vice governor, habang ang bunsong si Ryan tatakbo namang kongresista sa 6th District. Ay kung alam nilang kung gaano kahaba ang usapan namin ng aking misis na si Jessie. Siyempre medyo mag-iibang dynamics ng aming pamilya. Much like my brother actually, it took a lot of time too. But now I guess all that's left to do is to answer that calling and do my part for the people of Lipa. Kung manalo ang mag-iina, 4 na sila lahat na nasa gobyerno. Pero depensa ng Star for All Seasons, continuity raw ng trabaho at mga programa sa Batangas ang goal nila, kaya sabay-sabay silang tumatakbo. So I'm sure with my 2 boys, magiging epektibo para mas makapagtrabaho pa ng mas mabilis. So I hope matanggap nila at we are here to serve. Inaasahang makakalaban ni Vilma sa pagkagobernador ang Vice Mayor ng mataas na kahoy na si Jay Manalo Ilagan, habang makakatapat naman ng kanyang biseng si Luis ang incumbent governor na si Hermelando Mandanas na nasa kanyang huling termino na. Nauna nang naghain ng kanyang COC si Governor Mandanas para sa pagka-Vice Governor ng Batangas noong Martes.
Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5. 10 nagbabalak maging kongresista ng Metro Manila ang naghain na ng kanilang kandidatura. Kabilang dyan si Direk Lino Cayetano para sa Taguig at ang iba pang gustong tuldukan na ang political dynasty. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos magsilbi bilang alkalde ng Taguig, susubukan ni dating Mayor Lino Cayetano na makabalik sa Kamara bilang kongresista ng 1st District ng lungsod. Sakaling manalo, unang ipaglalaban ni Cayetano na magkaroon ng sariling legislative district, ang 10 barangay ng Embo na ngayon ay bahagi na ng Taguig. Kailangan may sariling legislative district ang Embo na napapaloob at yayakapin ng mga Taguigenyo. But the 10 barangays of Embo, I believe, should be the 3rd district of the city of Taguig. Sa ngayon, 3 sa 10 Embo barangay ang ipinasok ng COMELEC sa unang distrito ng Taguig Pateros, habang ang 7 nalalabing barangay ay magiging bahagi ng 2nd district. Para sa Lone District ng Las Piñas, naghain na rin ang COC si Attorney Louie Redoble na tatakbong independent. Kakalabanin niya ang matunog na tatakbong si Senadora Cynthia Villar. Ito ang boses ng kabataan at ito ang magbabago ng mukha ng Las Piñas. At ito ang magbibigay boses para mapabago natin ang pamamalakad sa politika at mapahinto na rin natin, again, ang political dynasty sa ating bansa. At ang laban na yan, mag-uumpisa sa Las Piñas. Ganyan din ang nais isulong ni Attorney Virgel Garcia na sasabak sa karera bilang representative ng 2nd District ng Quezon City. Kakalabanin niya ang anak ni Senator Raffy Tulfo na si incumbent 2nd District Representative Ralph Tulfo. Political dynasty yan, di ba? Magkakapatid, magpipinsan, magnananay. Wala na bang iba? Suma total, 10 ang naghain ng kanilang kandidatura para sa congressional district sa Metro Manila ngayong araw. Sa kabuuan, mula October 1, meron ng higit 30 ang naghain ng Certificates of Candidacy dito sa COMELEC NCR para sa congressional districts. Payo ng COMELEC, agahan ang pagpa-file ng mga COC para maitama kung may errors at hindi na ma-delay ang filing. Base sa mga nakalipas na eleksyon, inaasahang nasa 200 ang maghahain ng COCs para sa congressional districts sa NCR hanggang October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, 4 na bangkay na nakatali ang katawan natagpuan sa pagawaan ng patis sa Ubando, Bulacan. Duterte clan nag-family time muna habang wala pang desisyon sa darating na 2025 midterm elections. Dating Mayor Alice Go, desididong tumakbo ulit sa pagka-alkalde sa kabila ng mga dagdag na reklamong isinampa sa kanya ngayong araw. At Christy Fermin, wagi laban sa mga kasong isinampa ni Sara Labati. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binaha ang maraming lugar sa Davao City dahil sa walang tigil na ulan, habang sa Zamboanga naminsala ng ilang bahay ang isang buhawi. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Nakakapit sa mga tent ang ilang residente sa Rojas Night Market sa Davao City. Pinipigilan nilang liparin ang mga tent dahil sa lakas ng hangin at matinding buhos ng ulan. Kanya-kanya rin silang salba ng mga gamit sa pagtitinda. Kalkulado naman ang galaw ng mga sasakyan sa diversion road sa Matina Crossing. Malakas kasi ang agos ng tubig sa kalsada at malakas din ang ulan. Sa bahaging ito ng highway, mas malalim ang baha. Kita rin ang mga nagsilutangang basura. Tumirik naman ang isang motor sa Paternos.
Ang pickup namang ito sa Lanang, nagpasakay na ng pasaherong naipit sa baha. Ngayong hapon, isang buhawi naman ang namataan sa Barangay Kawit, Zamboanga City kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa report, nagdulot ito ng pinsala sa ilang bahay. Easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean ang nakakaapekto sa Mindanao. Bagyong Julian pa rin ang nananalasa sa Batanes, kaya stranded ang ilang pasahero sa airport doon. Ngayong araw, muling pumasok sa bansa ang Bagyong Julian. Nasa signal number 1 ang Batanes. Nagsagawa na ng relief operations ang Office of the Civil Defense sa probinsya. Sa huling datos ng NDRRMC, 2 ang patay dahil sa Bagyong Julian. 8 ang sugatan habang 1 ang hinahanap. Sa kabuuan, halos 60,000 na pamilya ang apektado, katumbas ng higit 200,000 individual. Umabot naman sa higit 36 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sumaglit lang sa Philippine Area of Responsibility at umalis na rin ng bansa ang Bagyong Julian. Nasa layo na itong 255 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes kaninang hapon. Naglandfall na rin sa southern Taiwan ang bagyong may international name na Kraton. Wala nang nakataas na storm signal sa bansa pero makakaranas pa rin maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan ng Batanes at Babuyan Islands dahil sa bagyo. Ang trough o extension naman ng bagyo ang magpapaulan sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga at mainland Cagayan. Patuloy na ihina ang Bagyong Julian habang tinatahak ang bulubunduking bahagi ng Taiwan. Nakahanda ang pamahalaan sakaling tumindi pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Kahapon muli itong nagbuga ng makapal na usok. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang naturang bulkan. Pagtitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos, may standard procedures ng sinusunod sakaling lumala ang sitwasyon. Handa rin daw ang mga otoridad sakaling kailanganing lumikas ng mga residente. Nagpapatuloy din ang monitoring sa Taal. Bumisita si Vice President Sara Duterte kay Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo. Sa isang courtesy call kahapon, nagpasalamat daw si BP Sara kay Manalo sa pagtulong ng INC tuwing may kalamidad sa bansa. Umaasa rin daw ang Vice Presidente na magpapatuloy ang kooperasyon ng INC at ng gobyerno sa pagsulong ng mga programa nito. Kahapon din, inilabas ni BP Sara ang litrato niya kasama ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Pulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Naunang sinabi ni Congressman Pulong kahapon na pag-uusapan pa ng kanilang pamilya ang kanilang plano para sa 2025. Ayon naman kay Senador Bato de la Rosa na kilalang malapit sa pamilya Duterte, pinag-iisipan pa lang daw ni Mayor Baste kung tatakbo siya na senador sa 2025 elections. Gusto raw munang siguruhin ni Baste na muling tatakbo bilang alkalde ng lungsod ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We are hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. Kinumpirma ng kampo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa News 5 na plano pa rin niya maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sa kabilayan ng pagkwestiyon sa kanyang citizenship at mga patong-patong na kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, exclusive. Kanina sa tanggapan ng Department of Justice, sinampahan ng NBI ng mga reklamo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go at 5 iba pa. Kabilang dyan ang falsification by a notary public, paggamit ng falsified documents, perjury at obstruction of justice. Handa naman daw ang kampo ni Go na harapin ang lahat ng reklamo. Sa kabila ng patong-patong na kaso, nakapagdesisyon na raw si Alice Go na muli siyang sasabak sa politika. Sa isang exclusive interview, kinumpirma ng legal counsel ni Go na plano niya muling magbalik sa pagkaalkalde ng Bamban. She will run because right now, I will be preparing for all the documents needed for her to file the candidacy, CONA. Sino po yung magpapasa? Is it you? Well, anybody can do it, but we can always ask the our lawyers in the firm or whoever who will file the necessary
application. Oras na maayos ang lahat ng dokumento, ihahain na raw ang COC ni Go sa COMELEC Bamban. Naniniwala raw ang kampo ni Go na dapat hayaan ng taong bayan na magdesisyon kung karapat-dapat ba siyang maging alkalde muli. Kailangan kasi talaga dapat patunayan ng mga tao doon kung mahal talaga siya. Hindi yung technicality na sinasabing hindi siya qualified. Why don't we let the people to decide kung talagang gusto siya ng tao? Diba? Anyway, kung hindi man siya gusto, hindi mo siya mananalo. Una nang naghain ng misrepresentation charges ang COMELEC sa NBI laban kay Go. Yan ay matapos madiskubring pareho ang fingerprint niya sa Chinese national na si Go Waping. Sa ilalim ng election law, isa sa pangunahing kwalifikasyon ng mga kakandidato ang citizenship o pagiging isang Pilipino. Hinihintay na lang din ang desisyon ng ombudsman sa desisyon kung papatawan ng perpetual disqualification si Go sa umano'y pamemeki niya ng citizenship ng tumakbong alkalde noong 2022. Nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi nila pwedeng tanggihan ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni Go. Pero paglilinaw ng ahensya, hindi otomatikong kandidato ang sinumang naghain ng COC. Una na ring naghain ng kandidatura sa pagkaalkalde sa Bamban ang nakalaban ni Go sa 2022 elections na si Barangay Anupol Chairman Joey Salting. Higit 400 boto lang ang lamang ni Go kay Salting noon. Samantala, naghain din ng COC para sa re-election ang iniuugnay kay Go na si Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Sinasabing karelasyon ni Go at kasosyo sa ilang negosyo si Kalugay. Bagay na paulit-ulit itinanggi ng dalawa nang questionin sila ng mga mambabatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga nagniningning na showbiz balita ngayong Huwebes. Muling magpapasaya sa big screen si Rufa May Quinto. Kasama siya sa cast ng cross-cultural, light-hearted film na Mujigay. Napagbibidahan naman ang kapatid child star na si Rairi Sofia. Nasa frontline ng balitang yan, si MC Marfori. Bidang-bida mga batang kapatid. Dahil si Kring Kring ng Ang Himala ni Nino, played by Rairi Sofia. Starring sa sarili rin niyang pelikula, ang Mujigay. My name is Mujigay. Cutie, di ba? At sa press con nga ng kanyang pelikula kagabi, aba, nag-posing-posing pa siya in front of the press. Ito ang comeback to filmmaking ng Unitel Productions. Binibigyang spotlight nito mga kababaihan at kakayahan nilang mangalaga ng mga bata kahit hindi sila ina. Kasama sa pelikula si Alexa Ilacad, nagaganap bilang si Tita Sunny ni Mujigay na hindi mahilig sa bata pero kailangan niyang alagaan si Mujigay. Bida rin dito ang Korean oppa na si Kim Jisoo na ilan buwan na rin naninirahan sa bansa. Natanong nga siya if dito na nga ba siya for good. Sagot ni Jisoo. I love here. Even the hot weather, I'm always sweat. But I love it. I love it the summer and I really like this ambience. You know, I like the green things, the tree, puno, and something, yes. Agaw eksena naman sa MediaCon ang OG comedian na si Rufa May Quinto na may special participation daw sa Mujigay. Gaya ni Jisoo, ilang months lang dapat sa Pinas si Rufa May. Pero dahil palong-palo siya sa audience at laging trending, siya na ngayon ang Gen Z's comedy queen at may 2 films pa on the way. Kaya kailangan maging mabuting tao ako lalo kasi syempre... Ang tumitingala, oo, sa next gen. Yes, kaya ngayon tinamusuot ko. Ka-cover na, di ba? Abangan ng Mujigay sa mga sinihan sa October 9. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, ibinasura ng korte ang mga kasong isinampa ng mga magulang ni Sara Labati laban sa batikang showbiz columnist na si Christy Fermin at kanyang co-hosts. Matatandaan noong March lang nang magsampa ng kaso laban kay Fermin at sa mga co-host niyang sina Romel Chica at Wendell Alvarez. Ang ina ni Sara na si Esther, patong-patong na cyber libel, harassment, defamation at unjust vexation ang mga kasong isinampa. Pero ibinasura po yan ng korte dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nagpapasalamat naman si Fermin sa desisyon. Yun nga lang, may mga kaso pa silang haharapin na isinampa naman ni Sharon Cuneta at mag-ex na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Susunod, lalaki sa Brazil nag-ala Mission Impossible sa pagnanakaw sa loob ng simbahan. Sa Brazil pa rin, lalaki kinagat ng anaconda na pumulupot sa kanya.
At 4 na lalaki sa Ubando, Bulacan natagpo ang patay at nakagapos pa sa paggawaan ng patis. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinalakay ng mga otoridad ngayong gabi ang Pogo Hub sa Pasay na nasa likod daw ng pambubudol sa mga dating app. Karamihan sa mga empleyado, mga Chinese. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Rainiel, gaano kalaki ang operasyon ng scam farm na iyan? Nandito nga tayo ngayon sa scam farm na sinalakay dito sa Pasay City at sa inisyal na bilang ng mga otoridad na sa 500 units na mga computer yung nadiskubre na dito. Bukod sa mga Chinese national, may mga Pilipino rin na nagtatrabaho dito nga sa tinaguriang Love Scam Farm sa Pasay City. Pasado alas 6 ng gabi, sinalakay ng mga otoridad ang gusaling ito sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Pagpasok pa lang, bumungad na ang mga opisinang puno ng computers. Sa loob ng opisina, nagtatrabaho ang mga Chinese na nambubudol sa pamamagitan ng love scam. May mga computer kung saan makikitang nakabukas ang mga account ng mga magagandang babae. May bahagi rin dito kung saan may mga Pilipinong scam farm worker. Ayon sa isa nating nakausap na Pinoy, sila umano ang unang kumakausap ng mga bibiktimahin sa dating apps. Pag nakuha na ang loob ng mga biktima, ipapasa na nila ito sa department kung saan mga Chinese national naman ang may hawak. At Jiggy, ngayon lang ay dumating na nga dito ang NBI, ang BI, at maging itong PAOK at nung sa press conference ay nasabi nila na ang kinikita ng mga love scam farm na ganito ay 1 million pesos kada minuto. Dahil dito ay nakita rin yung mga cryptocurrency unit. Doon naman pinoproseso yung pag nakuha na iloob nitong mga bibiktimahin ay ipoproseso na nga yung mga malilikom na pera sa kanila at ipapadala na umano sa iba't ibang mga bansa. May isang unit din dito na natagpuan na may mga international SIM card na ginagamit umano sa pagtransak ng pera at pagpapalipat-lipat ng mga impormasyon. Gigi. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Bawal magnakaw, kabilang yan sa 10 utos ng Diyos. Pero ang isang lalaki sa Brazil nag-alam mission impossible sa pagnanakaw sa loob pa man ng simbahan. Ang kuha ng CCTV, panoorin sa Frontline report na ito. May sumisilip na paa sa kuha ng CCTV na ito sa Nossa Senhora de Perpetuo Socorro Church sa Manaus, Brazil. Ang lalaki nag-alam mission impossible at kagat-kagat pa ang tsinelas. Sapul na sapul sa CCTV ang mukha ng suspect. Dumaan siya sa bintana ng simbahan. Maya-maya, tumalon siya. Sunod siyang makikitang isinuot ang tsinelas at saka naglakad sa loob ng simbahan. Ang kanyang pakay, ang paglabag sa isa sa 10 utos ng Diyos. Bawal magnakaw. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na pumasok sa opisina ng simbahan. Dali-dali niyang binuksan ang drawer at hinalungkat ang laman nito. Kinuha niya ang ilang envelope at saka kumaripas ng takbo. Ayon sa pulisya, ilang item mula sa simbahan ang ninakaw ng salarin. Hindi na muna idedetalye kung ano ang kanyang tinangay, pero alam na ng mga otoridad ang kanyang pagkakakilanlan. Tinutugis na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. What's up mga kapatid? Naubusan ng San Miguel Beermen at hindi nila na-sustain ang kanilang lamang kontra Kuwon KT Sonic Boom sa opening ng East Asia Super League. Lamang ng 16 papasok ng second half ang Beermen pero nakuha ng kalaban ng momentum pagkatapos ng 29-19 third quarter. Di kita ng laban sa fourth pero dumiin palalo ang kalaban galing Korea para makuha ang 87-81 win. Pinangunahan ng Sonic Boom ni Rayshawn Hammonds na nagtalang 39 points and 14 rebounds
habang hindi naging sapat para sa Beermen ang 34 points ni EJ Anosike at 19 ni Abay. Sa sunod na laro, nakakuha naman ang Meralco Bolts ng panalo sa debuting Macau Black Bears 97-85. Nagpakitang gilas si Chris Newsome with 18 points at parehong natapos ng may 17 si Allen Durham at PJ Kennedy. Dominante ang reigning PBA Philippine Cup champs at lumang ng as much as 19 sa laro. Sa boxing, target ni Pinoy boxer Charlie Suarez ang isang world title fight sa December. Posibleng makakatapat niya si WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Kakagaling lang ng Pinoy sa matinding third-round knockout win kontra Jorge Castañeda nung nakaraang buwan. At dahil sa panalo, naging #1 contender siya para sa title. Nakataya rin sa parating na laban ang kanyang perfect 18-0 record. Susunod, 4 na bangkay natagpuan sa paggawaan ng patis sa Ubando, Bulacan. At silipin ang kalagayan ng Philippine Eagle na pinakawalan sa kagubatan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala ng buhay nang matagpuan ng 4 na lalaki sa isang abandonadong paggawaan ng patis sa Ubando, Bulacan kanina. Tinalian ng lubid at nakahandusay sa loob ng water tank ang 4 na bangkay nang matagpuan sa loob ng pabrika pasado alas 2 ng hapon kanina. Nakita mga ito ng ilang empleyado habang naglilinis sa warehouse. Sa ngayon, patuloy pa ang retrieval sa mga bangkay. Kaya hindi pa masabi kung aksidente o may foul play sa pagkamatay ng mga biktima at kung gaano na sila katagal sa loob ng tangke. Inalam na rin ang kanilang pagkakakilanlan. 3 buwan matapos ibalik sa kalikasan, muling nasilayan ng pinakawalang Philippine Eagle sa gubat sa Leyte. Yan ang unang beses nakita ang babaeng agila na si Carlito. Ayon sa Philippine Eagle Foundation, malusog ang itsura ng agila at mukhang nakakakain nito ng maayos. Si Carlito ang isa sa 2 Philippine Eagle na pinakawalan noong June. Parte ito ng reintroduction program ng Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamang palad, natagpo ang walang buhay ang kasama nitong agila, si Uswang sa Camotes Island sa Cebu noong July. Mga kapatid, isa po sa mga itinuturing ng simbolo ng bansa ang nakamamanghang Philippine Eagle. 1896 nang madiskubre ng isang British naturalist ang Philippine Eagle sa Samar. Mula po noon, mas nakilala at napag-aralan pa ang pambihirang ibon na ito na dito lamang sa bansa matatagpuan. Fast forward noong 1995, sa bisa ng Presidential Proclamation 615, idiniklarang national bird o pambansang ibon ng Pilipinas ang Philippine Eagle. Pero dati, ang tawag pa sa agilang ito ay monkey-eating eagle. Noon kasi, inakala ng mga katutubo na tanging mga unggoy lang ang kinakain ng agilang ito. Pero noong dekada 60, napag-alamang pure carnivore ang mga agilang ito na kumakain ng mas maliliit na hayop tulad ng paniki, daga, ahas at iba pa. Isang ating pambansang ibon sa itinuturing na pinakamagandang uri ng agila sa buong mundo. Malaki, mabilis at malakas ang mga ibong ito. Bukod po dyan, akalain mong loyal ang mga Philippine Eagle. Stick to one sa kanilang buong buhay. Ibig sabihin, isa lang ang kanilang partner at nanliligaw din ang mga yan. Yun nga lang sa ngayon, halos nasa 400 na lang ang pares ng mga Philippine Eagle sa bansa. Kaya naman, ganoon na lamang ang pag-iingat sa kanila. Puspusan ang kampanya at pagpapaalala na tulad ng K-Alaman, ang ating pambansang ibon ay K-Yamanan. K-OK. Susunod, Jackie Chan hinimatay sa gitna ng shooting para sa kanyang bagong pelikula. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam
sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Nahimatay ang Hollywood Chinese action superstar na si Jackie Chan habang nagsushoot ng kanyang upcoming film. Sa viral video, kitang naka-headlock si Jackie sa isa niyang co-actor nang bigla na lang siyang nawala ng malay. Mabilis din naman siyang nabalik sa ulirat. Nag-alala sa kanya ang production. Sabi ni Jackie, posibleng nangyari ito nang pigilan niya ang paghinga nang ginagawa po niya ang nasabing stunt. Kasunod nito, siniguro naman niyang okay siya. Giniit niya pang may nangyari mang ganito, di niya pa rin kailangan ng double. 70 taong gulang na si Jackie. At yan po ang mga latest sa showbiz at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Muli, ako po si Jervy Wrightson. Ang sarap pakinggan. Mrs. Wrightson. Wow! Ano? It's so fish. It's so fish. It's so fish. Mga kapatid, eto na nga po. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa TV5 sa pagtanggap po sa akin at sa pagpayag po na gamitin ang aking totoong pangalan. Iba pala yung pakiramdam na maging ikaw. So, maraming salamat po sa lahat po ng aking mga supporters at syempre sa TV5 sa pagkakataong ito. This is a big milestone for me and for my life. Thank you po sa inyo. At mula ngayon, Jervy. Jervy. Ayan. Pero, nakakaiyak pala. Kaya nga, sabi ko, ba't ka naiiyak? Pati tuloy ako naiiyak na sa'yo. Mrs. Wrightson. Thank you. Ayan. Thank you. At yan ang maagang pamasko sa'yo, diba? Buo na ang aking pagkatao. Maraming salamat. At buo ang regalo mo sa amin sa Pasko. Ay, oo. Kahit anong gusto niya. Napangiti lang Ay, gano'n? Sinabi mo ha. Ayan ha. Sinabi mo ha. Kahit anong gusto mo. On national TV, witness ang ating presidente. Ayan, Sir Sir GRD. Guido, thank you po. Sir Patrick, maraming salamat. Patrick is here. Ayan, Sir Pipi, nandyan ba ang ating... ayun, lumabas hello, na. lumabas na. Tuloy-tuloy ang filing ng Certificate of Candidacy sa iba pang panig ng bansa. Sa Cebu City, kabilang sa naghain ng kandidatura ang nasuspinding mayor ng lungsod na si Michael Rama. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Sinalubong ng banda at daan-daang supporters si suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa paghahain niya ng Certificate of Candidacy sa opisina ng COMELEC sa lungsod. Kasama niya ang kanyang running mate at dating basketball player na si Don Hontiveros, pati na rin ang ilan pa nilang kapartido sa barong Team Rama Bagong Sugbo. Noong nakaraang Mayo lang ay sinuspinde si Mayor Rama bilang alkalde ng Cebu. Kasunod yan ang reklamo ng ilang City Hall employees na hindi raw nakatanggap ng sweldo. Naghain din ng COC para sa ikalawa niyang termino si Quezon Province Governor Angelina Dr. Helen Tan. Kasama ng gobernadora ang dalawa niyang anak na naghain din ng kani-kanilang COC. Re-election si Quezon 4th District Representative Keith Mikatan. Habang tatakbo naman para maging board member ng 2nd District si Dr. Kim Tan. Kasabay din na mag-iina na naghain ang dalawa pa nila mga kapartido sa Nationalist People's Coalition. Naghain din ng COC ang sikat na action star na si Roy Vinson sa Benguet. Kakandidato siya bilang board member ng unang distrito ng Benguet. Malafiesta naman sa dami ng supporters ang tanggapan ng COMELEC sa Davao City. Kabilang sa mga naghain ng COC ang mga kakandidatong konsihal sina Priscilla Galupe at Ricky Liparanon. Wala pa rin naghain ng COC para sa posisyon ng pagkaalkalde na inaasahang mula sa kampo ng pamilyang Duterte at Nograles. Bago magsara ang COMELEC Davao, humabol sa paghain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang re-electionist si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Matapos maghain ng Certificate of Candidacy kanina, tuluyan namang sinibak sa serbisyo ng Office of the Ombudsman si suspended Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa kaso ng nepotism.
Nagugat ang kaso sa reklamong sinampa sa alkalde noong nakarang taon. Base sa desisyon ng Ombudsman, napatunayang guilty si Rama nang bigyan niya ng trabaho sa City Hall ang kanyang dalawang bayaw. Bilang parusa, sinibak na siya sa pwesto at tinanggalan pa ng retirement benefits. Hindi na rin siya pwedeng tumakbo sa eleksyon dahil permanente na siyang pinagbawalan na humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Umatras ang isa sa 3 local partner ng Miro Systems na magsusupply ng automated counting machine para sa 2025 elections. Mismo nga COMELEC ang nag-anunsyo niyan matapos daw nilang malaman na ang may-ari ng local partner na St. Anthony o Timothy Construction Corporation ay tatakbo sa midterm elections. Kaya agad nilang inaksyonan yan at sinabi sa Miro na hindi nila papayagan na makwestiyon ang integridad ng halalan. Kaya mismong ang kumpanya na raw ang umatras. Hindi katanggap-tanggap na merong kaming kapartner, provider pa at that, natatakbo sa halalan sapagkat mako-compromise yung integrity ng ating halalan. Sapagkat sa aming palagay, pabor din yun sa kanila. Kung matalo, o di okay lang. Paano kung manalo? E di ang sasabihin, baka minaniubra ang halalan. Ayaw natin magkaroon ng ganung duda. Na raw ng COMELEC ang letter of withdrawal sa kanilang legal department para pag-aralan ang liabilities ng kumpanya. Dagdag ng COMELEC, hindi makakaapekto sa integridad ng halalan ang pagkalas ng isa sa mga local provider. Nananatili kasi ang technical aspect sa Miro habang ang papel ng St. Timothy sa kontrata ay Net Financial Contracting Capacity o NFCC. Ito yung may tuturing na credit line na magsisiguro ng pondong kailangan. Naglabas na rin ng pahayag ang Miro System tungkol sa withdrawal. Sa ngayon, itutuloy na muna nila ang joint venture sa 2 pang local partner. Dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan ang babaeng sangkot umano sa 1998 textbook scam na sa halip na harapin ang hatol, nagpanggap umano siyang patay. Giit naman ng kanyang kampo, hindi raw siya yun. Nasa frontline ng balitang niya, si Elaine Fulgencio. Pasado 1:00 ng hapon nang dumating sa Sandigan Bayan 2nd Division ang umano'y sangkot sa textbook scam na si Mary Ann Maslog matapos maglabas ng bench warrant ang korte laban sa kanya. Pero nanindigan ang kanyang kampo na siya ay si Jessica Francisco at hindi umano si Mary Ann Maslog na iniuugnay sa textbook scam noong 1998. Depensa naman ng prosecution, lumalabas sa fingerprint analysis ng Dactyloscopy Division ng NBI na si Mary Ann Maslog at Jessica Francisco ay iisa. Dumalo rin sa pagdinig ang abogado mula sa Public Attorney's Office ng 2nd Division. Ayon sa kanya, Pao ang dating humahawak ng kaso ni Maslog, kung saan sinabi raw noon ni Maslog sa kanyang abogado na siya ay may cancer at kalaunan ay namatay raw. Nahatulan ng guilty noong 2020 sa kasong graft ang 2 opisyal ng Department of Education, Culture and Sports at sinintensyahan ng 10 taong pagkakakulong. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga abogado ni Jessica. The case is already pending, so we are not allowed to comment here. Sinubukan ng News 5 na kuhanan ng pahayag si Jessica pero tikom ang kanyang bibig. Pinaninindigan niyo po na kayo si Jessica at hindi po si Miss Mary Ann Maslog? Jessica or Miss Mary Ann? Si Jessica Francisco o Mary Ann Maslog ay nahaharap sa ilang kaso ng pang-iiskam sa Amerika at pinaghahanap ng FBI. Sa October 28 at 29 ang susunod na pagdinig para ipresenta ng Prosecution at Defense Counsel ang kanilang mga ebidensya na magpapatunay kung totoong si Mary Ann Maslog at ang nagpapakilalang si Jessica Francisco ay iisa. Agad naman siyang itinurn over sa NBI Detention Facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang patay habang 2 ang sugatan sa pagsabog ng LPG tank sa Tondo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang malakas na pagsabog sa isang tindahan ng LPG sa Raksabago, Tondo, Maynila noong September 24. Makikita rin ng pagtakas ng mga empleyado nito. Duguan at sunog ang balat ng 3 empleyado ng tindahan ng LPG nang abutan ng mga rescuer. Base sa investigasyon, isang customer ng tindahan ang nagsaoli ng kanyang tangke halos 1 linggo bago ang insidente. Sumisingaw daw kasi ito, pero imbis na ibukod ang tangke, itinabi raw ito ng tindero sa mga bagong LPG tank.
hanggang sa sumabog ang sinauling tangke. Isa sa mga unang rumesponde, ang fire volunteer na si Ricky. Tiyempo kasing nakaparado sa tapat ng tindahan ng LPG ang kanyang fire truck. Kwento niya, 2 beses nagkaroon ng pagsabog pero di naman ito nagdulot ng sunog. Buti na lang at gawa sa konkreto ang tindahan kaya walang nadamay na iba pang establishmento. Gabi na rin nangyari ang pagsabog kaya wala nang masyadong tao sa lugar. Inabot sila ng gano'n alas 7 pasado, nag-iimbentaryo raw sila. Ngayon, ang ano ng deklarasyon ng isang tao, binunot niya lang yung ventilador dahil magsasara na sila. Bigla yun na, sumabog na. Ang 3 trabahador na sugatan sa pagsabog agad isinugod sa ospital. Hanggang nitong Martes, nasawian isa sa mga biktimang si Stefano Mike de Mesa. Hindi ko masabi kung ano talaga yung itsura niya kasi po totally balat po ito eh. Balat po ito. Tapos ito pong buhok natin, abo po ang itsura eh. Kala ko nga po patay na eh. Kasi yun talaga po ang itsura na niya. Kala ko patay na. Eh nung gumalaw at nag-chill, doon ko po siya nakausap. Nagsalita siya sa akin na, "Kuya, huwag niyo akong iwanan." Nagpaabot naman ng tulong ang may-ari ng tindahan sa namatay at mga sugatan. Pag-uusapan pa ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa sila ng demanda. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang babae sa Pili, Camarines Sur. Natagpuan siyang patay at tadtad ng saksak sa gilid ng riles. Kinilalang biktimang si Arlene Basilio, 34 anyos. Nitong Martes, inihatid pa raw ng biktima ang kanyang anak sa eskwelahan pero hindi na nakauwi. Dito na nagpasya ang kanyang live-in partner na sundan ang asawa. Nang mapadaan sa riles ng tren, napansin ng live-in partner ang katawan ng biktima sa gilid. Ayon sa mga pulis, higit 20 saksak ang tinamo ng biktima. Walang nawala sa dala niyang gamit. Patuloy pa ang investigasyon sa krimen. Patay ang isang babae matapos tamaan ng ligaw na bala sa Bislig, Surigao del Sur. Base sa investigasyon, nagsasagawa ng operasyon ng mga pulis sa isang suspect na may kasong murder noong Lunes. Hanggang sa akmang bubunot ng baril ang suspect, kaya nagpaputok ng baril ang pulis. Pero imbis na ang suspect ang babaeng 21 anyos ang tinamaan sa ulo. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idiniklara ring dead on arrival. Iniimbestigahan na ang pulis na nakabaril na nahaharap sa kaukulang kaso. Timbog ang isang notorious na magnanakaw sa Quezon City. Higit isang buwan na raw na nagtatago ang 24 anyos sa suspect sa barangay San Jose. Maraming beses na raw na ng biktima ang suspect sa Quezon City at Maynila. Armado pa siya ng baril para panakot sa mga biktima. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na naharap sa iba't ibang kaso. Mga kapatid, magbabakbakan na naman ang PBA team sa digital arena sa parating na PBA Esports Tournament 2024 na magsisimula sa October 24. Bumuo ng mga kuponan ng 12 PBA teams at maglalaro ng Dota 2. Isa ito sa mga proyekto ng liga na mapalaki palalo ang esports community at makonect ito sa basketball. Pangalawang season na to sumunod sa championship ng Converge Fiber Xers last year. Magiging matindi ang kompetisyon at ayon sa PBA, may qualifiers pa para sa aspiring players. Magkakaroon ng draft sa October 16 kung saan ang top 12 players ay maaari mamili kung saang team sila lalaro. Mahati sa dalawang grupong 12 teams at mag-a-advance sa semis ang top 2 teams of each group. Sa NBA, sasama sa coaching staff ni Jason Kidd para sa Dallas Mavericks at magiging consultant si Frank Vogel. Ayon kay Kidd, pinakiusapan nila si Vogel at masaya siyang napao sa ang dating LA Lakers coach. Tinanggal si Vogel ng Phoenix Suns pagkatapos ng isang season at magiging malaking addition siya para sa last year's finalists. Merong 480 regular season wins si Vogel noong coach ng Pacers, Magic, Lakers at Suns. Assistant coach niya si Jason Kidd sa Lakers Bubble Championship. At yan ang mga pandiin ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, ang pasilip sa karakter ni Gong Yoo sa ikalawang season ng Squid Game. Blackpink members Rosé at Jennie may mga bagong solo album na parating. At mabilib sa ilang hanep na vending machine na proudly Pinoy made. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po.
Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala nang atrasan sa mga pinapatupad na dagdag singil sa Ninoy Aquino International Airport. Pero bukod sa mas mahal na parking at airport fees, plano ring magpatupad ng multa para sa sasakyang mag-overstay na naghahatid at sumusundo ng pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kung ang bagong operator ng Ninoy Aquino International Airport ang tatanungin sa sunod-sunod na dagdag singil sa NAIA, wala na rin silang magagawa rito. Paliwanag ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, nakasaad sa administrative order na mismong ang Manila International Airport Authority o MIAA ang nag-utos ng mga dagdag na singilin na ito. Ang bagong parking rate na 50 pesos sa unang 2 oras at 25 pesos sa succeeding hours, tapat na raw at hindi na mababago. Kasama rin dyan ang overnight parking na tumaas ng 300%. Handa naman daw silang pag-aralan ang pagbibigay ng mas mababang rate para sa government employees na nagtatrabaho sa airport. Intentional ang ginawa namin. Ang tawag doon, demarketing. Hindi yun para mag-profit Di ba? Ang gusto namin, walang gumamit ng overnight parking na yon, di ba? Para mas maraming makagamit for the passengers. Bukod sa mas mataas na parking rates, pinag-aaralan na rin ng New NAIA Infrastructure Corporation ang pagtatakda ng time limit sa mga nagbababa ng pasahero dito sa terminal. Kapag lumampas sa itinakdang oras, maaaring mapagmulta ang nagmamaneho ng sasakyan. Ang layunin lang dito ay maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko, papasok at palabas ng mga terminal. Apektado rin ng airlines. Hindi na rin daw maibababa ng bagong operator ang landing at take-off fees, parking ng eroplano at iba pang bayarin ng mga airline na nag-ooperate sa NAIA. Ini-release ng government, approved by the President. So, no choice kami but to comply. Kasi remember, 82% of the revenues will have to go to the government. Paano kami makakapagbigay ng discount? Baka magalit naman sila. Nagbabala na ang ilang airlines na posibleng maipasa sa mga pasahero ang mas mataas na singil sa kanila ng NAIA. Sabi ng AirAsia, pinag-aaralan nila ang magiging epekto ng mas mataas na bayarin sa kanilang operasyon. Ganyan din ang pananaw ng Cebu Pacific. I think fares will have to be adjusted to account for these costs. But I think we have to take a wait and see muna. Sagot naman ng NNIC, hindi raw dapat maging dahilan ang mas mataas na aviation fees sa pagtaas ng pasahe. Kung tutuusin nga raw, mas mababa pa rin ang singil sa NAIA kumpara sa ibang paliparan sa rehiyon. Ang sinisiguro ng bagong operator ng NAIA, nakalatag na ang mga pagbabagong gagawin nila sa airport. Kabilang ang pagsasaayos ng mga CR, pagpapaganda ng immigration at security screening areas, at paglalagay ng food hall. Bilang paghahanda naman sa undas, nagdagdag na ang NNIC ng mga upuan sa loob ng terminal. Pinabilis ang libreng Wi-Fi connection at sinigurong gumagana ang mga aircon sa lahat ng oras. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Problemado pa rin ang mga Pilipinong nasa Lebanon kung paano sila makakauwi ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na airstrike ng Israel. Nasa Frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Hindi makatulog sa gabi ang mga taga Beirut, Lebanon sa takot na baka hindi na sila magising pa, lalo kung walang patid sa kanila ang airstrike ng Israel. Walang pinipiling oras ang missile attack. Kabilang sa tinarget ang gusaling ito. 6 ang patay habang 7 ang sugatan base sa Lebanese health officials. Mga miyembro ng militanteng grupong Hezbollah ang puntirya ng Israel. Ang grupong binabakapan ng Iran na gumaganti rin ng missile attack sa Israel. Napapagitnaan ng Iran at Israel ang Jerusalem. Meron pang ang kinasal sa gitna ng mga pagsabog. Bukod sa kanila, naiipit din sa gyera ang mga Pilipinong nasa Lebanon. Meron ngang repatriation program pero ang problema, walang passport at dokumento ang ilang OFW dahil hawak ito ng kanilang mga employer. Ayon pa sa OFW na si Myra Aragon, matinding effort ang kailangan para makauwi dahil kailangan pang hagilapin ng mga employer. Idagdag pa riyan ang epekto ng gyera sa trabaho ng mga immigration official. Hahanapin yung amo para bigyan ng release at yung immigration, sir. Syempre, di ba, ngayon gera na, kung tayo nga takot din, sila din may mga pamilya din yan. Plus, walang working government dito sa Lebanon. Labas, pasok sila o hindi, okay lang yan sa kanila. Pero ngayong araw, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na napagbigyan sila ng Lebanese immigration para makapagproseso ng travel documents.
immigration officials specifically opened just for Filipinos for around 60 to 100 Filipinos to be issued the final exit visas from Lebanon. Inaasahang anumang araw mula ngayon, lilipad na rin ang chartered plane para sunduin ng mga Pilipino roon. Target ng gobyerno na 2 batch ang pagpapauwi. Iba pa ito sa mga commercial flight na inaayos ng embahada. Pero sabi ng DFA, mukhang hindi aabot sa 2,000 ang mga Pinoy sa Lebanon na uuwi ng Pilipinas. Simula October 2023 hanggang September ngayong taon, nasa 500 Pilipino ang nag-avail ng repatriation program. Wala pa ito sa 10% ng kabuuang 11,000 Filipino population sa Lebanon. Ayon sa DFA, maraming Pilipino ang ayaw umuwi dahil nasa bahagi sila ng Lebanon na hindi naman apektado ng gyera. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naaresto na ang bus driver ng nagliyab na bus sa Thailand kung saan 23 ang nasawi. Base sa report, sinubukang apulahin ng driver ang nagliliyab na bus gamit ang fire extinguisher. Pero sumibat siya nang hindi ito naapula. Na-trap tuloy ang 20 estudyante na nasa edad 7 hanggang 15 taong gulang at 3 guro. Ang isa sa labi ng mga guro nadatnan pang nakaakap sa mga estudyante. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang driver. Nakaburol na ngayon ang mga biktima. Nakaschedule na rin ang 5 araw na Buddhist prayer bago ang royal cremation ceremony. Na 44 na estudyante at guro ang sakay ng school bus. Mag-field trip sana nang sila'y biglang sumalpok sa barrier at nagliyab ang bus. Refill ng tubig, mantika, sabon at kahit na nga panlinis ng helmet. Nakalain mo bang pwede rin pala sa mga vendo machine yan? Ang proudly Pinoy na mga imbisyong yan, silipin natin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Pabili po. Isa pong shampoo. Likas na matipid. Kaya maraming produkto kagaya ng shampoo, toothpaste, asin, mantika, toyo, at iba pang mga pampalasa ay mabibili ng tingi. Pero anong masasabi nyo sa tingi na mabibili hindi sa palengke o sari-sari store, kundi sa vendo machine? Hindi na lang sa pagkain at inumin ang maaaring laman ngayon ng vendo. Dahil sa imbensyon ni Romeo. Pati tubig inumin at sabong pang car wash available sa vendo machine. Introducing 2-in-1 car wash vendo at water refill vendo. Tubig inumin at panglinis ng iyong motor o kotse sa iyong 5 pisong barya. Patok talaga siya ma'am kasi unang-una hindi mo kailangan ng taong magbabantay. Pangalawa, hindi ka makukupitan. Pangatlo, hindi ka mauutangan. Mag-ooperate siya ng kusa niya. Iba't ibang kakaibang vending machine pa raw ang nabuo ni Romeo. At mula 2018, umabot na ng higit 3,000 ang nai-distribute niya. May client ako, umorder sa akin ng water refill. Yun, nagpagawa siya ng dishwashing liquid vendo. Tapos may client din ako na meron tindahan. Sabi niya, sir, pwede mo ba akong gawa ng cooking oil vendo? Sumikat din ang imbensyon ng 24-year-old na si Harold. Sa vendo machine na ginawa niya, pwedeng magpalinis ng helmet on the go. We use UVC sterilization, also the fogging process, and we use UVC light, NM blue na harmful, non-harmful sa ating mga mata. Actually, yung mga existing clients natin, they're really happy, kasi unang-una, bago to sa mga masa, nagustuhan nila yung serbisyo, nagustuhan nila yung amoy, yung cleaning method na ating helmet cleaning vendo. Ayon kay J-Pips na bumili ng helmet cleaning vendo, patok daw ito sa kanyang customers lalo na ngayong rainy season. Pag pinasok mo siya sa machine, nagulog ka lang ng 25 pesos na coins. Paglabas, malinis na at hindi basa. Parang hinihigop ng UV light o ng solution yung amoy. Kaya dinadayo. Mas tipid po siya
Kasi dati, lalo na kapag tag-ulan, mabilis lang po, salang mo lang siya dyan eh. Tapos mabango pa. Kung wala pa kang 5 minutes, paglabas mo, ayos na, suot mo na kaagad eh. Nanggaling man ang konsepto ng vending machine sa ibang bansa, sa tulong ng talento at malikhaing isip ng Pinoy, nakagawa tayo ng mga vendo machine na swak sa araw-araw nating pamumuhay. Banyaga man ang konsepto, nakabuo naman tayo ng may tatak pagka-Pilipino. Ako si Laila Pangilinan, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, all set na ang pagbabalik ni Korean superstar Gong Yoo sa second season ng hit Netflix series na Squid Game. Sa teaser ng Netflix, ipinasilip si Gong Yoo na naghahanda para sa kanyang pagbabalik bilang ang recruiter ng mga players sa Squid Game. Siyempre, hindi nawala ang kanyang iconic red and blue dakji o folded paper tiles. Ginamit yan ang karakter ni Gong Yoo para i-recruit ang bida ng Season 1 na si Song Gi-hoon na ginampanan naman ng multi-awarded actor na si Lee Jung-jae. Sa December 26, inaasahang ilalabas ang next season ng Squid Game. Eto pa nga, maglalabas na rin ang kanyang solo studio album si Blackpink member Rosé. Sa kanyang social media, sinabi niyang sa December 6 na inaasahang lalabas ang kanyang album na Rosie, just in time po sa holidays. Sabi ni Rosé, binuhos niya ang lahat ng kanyang dugot pawis para mabuo ang regalong ito sa lahat ng kanyang taga-suporta. May 12 tracks ang nasabing album na sinasabing pinaka-personal at candid na proyekto ni Rosé ever. Ang kanya namang co-Blackpink member na si Jennie. Nakatakda namang maglabas ng bagong single ngayong buwan. May titulo po yang Mantra na unang music ni Jennie sa bago niyang partnership sa Columbia Records. Nauna na siyang naglabas ng patikim niyan sa kanyang social media platforms. Eto pa, sasabay na po tayo sa pagdiriwang ng pinakamahaba at pinakamasayang Pasko sa buong mundo. At bukas, October 4, iilawan na po natin ang iconic TV5 Red Ball dito sa TV5 Media Center. Para naman po yan, syempre sa ating paghahatid saya at pagsalubong sa Paskong Kapatid. Abangan po yan bukas sa Frontline Pilipinas, 6:30 p.m. dito sa TV5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. Ako po si Jervy Wrightson. Tama-tama. Oo, wag niyong palalagpasin. Eksakto in punto, 6:30. Yes. Eto na, talagang Pasko na. Confirmed na. Pasko na. Christmas na talaga. Ilawan na. At saka mga kapatid, baka gusto niyong dumayo para Pwedeng makita niyo yung manood. pailaw namin. Diyan lamang po yan sa kanto ng Sheridan at Reliance Street. Yung may malaking bola na pula. Tama. Madali makita yan. Oo. Nasa ng malaking bola, Oo. doon kayo pumunta. Last year, may mga bibingka sila, may mga May choir choir. na kumakanta. Masaya, So masaya po ang pailaw namin bukas. Baka may puto bongbong. Yun, Naku. Christmas na Christmas. Pinoy Christmas talaga yan. Pagkain talaga. Naku. Oo. Nakakamiss na. Oh, di ba, mga kapatid? Ramdamin na po natin dahil 83 days na lamang po. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.